Now, bibigyan natin ng time para mag-inom ng tubig. Tapos, pagkatapos niyan, magsimula na ng 30 minutes si Brother Wilbeam sa kanyang presentation. Brother Wilbeam, just tingog lang dala kung ready na ka. Okay, start. Okay, start na. Sige. Your time starts now. Okay. Ang movement nga akong ipamatuod mao ang movement sa revival and reformatory movement. Sumala ayon sa prophecy, sa rad at sa spirit of prophecy. Tama naman na yung DSDA movement ay isang movement na nag-umpisa sa leadership 1930 ayon sa FB 3.1. Pwedeng yung B-Horses pwedeng isang movement na mapalitan ang kaniyang identity sa bawat panahon kung kinakailangan. Pero mayroong prophecy Hello? Hello? Sige, diretso lang bro, diretso lang. Wala naka-written ni akong kuan ha, kining mga passage kay gidirect ko rasa ni. Next time na lang. To be sure, this movement, Chariot, is destined to go forward triumphantly, but only behind the leadership of the B-Horses. Kini nga movement sa Chariot, mo destined siyang mo padayon nga magmadaugon o anaa siya sa likod sa B-Horses, a leadership of the B-Horses nga nagsugod sa 1930. Apan nasayod ta nga kining prophecy sa fulfillment sa Micah 7:14, dunay tulo ka pasture. Onya, kining tulo ka pasture mao ni ang bisyan karon nga gi-claim sa mga taga-Bisyan Association nga sila mao ay nagdala ni ini. Dini sa Spirit of Prophecy, Shepherd's Rod, doon ay gisulti din Christians should preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprises. And this preparation, they should make a diligent studying by the Word of God and striving to conform their lives to its precept that calls of revival and reformation. Ang Dios nagtawag niining makatawhan sa Dios nga dunay nga nagtuon sa pulong. Nagtawag siya kanila may tungod sa revival and reformation. Prophets and Kings 626. Unsa ni siya nga revival? A revival of true godliness among us
is the greatest and most urgent revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. So kining revival movement, usa ka revival movement sa tinuod nga pagka-Dios nun. O nga maoy kinadak-an o pinakadinalian nga atong gikinahanglan. So daghan ang mga revival nga nanghitabo nga dili revival of true godliness. Unya wala masabtan kining pulong pagpabuhi sa tinuod nga pagka-Dios nun. Unya kini di ang revival movement. Ingon siya diri, God calls upon those who are willing to be controlled. Dini sa bulletin, General Conference Bulletin, May 19, 1913, page 410, nagaingon siya, do not the scripture calls a revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things. Mao ni siyang revival diri. And a revival and reformation are to do their appointed work. And in doing this work, they must blend. So dili gyud ni siya magbulag. Unya sunod mabasa General Conference Bulletin May 19, 1913 page 34. Kini di ang revival and reformatory movement nga dili magbulag, usa ni siya ka movement nga mo padayag niining katapusan nga mga adlaw. God calls upon those who are willing to be controlled by the Holy Spirit to lead out the work of thorough reformation. I see a crisis before us, and the Lord calls for His laborers to come into line. And every soul should now stand in position of deeper, truer consecration to God than during the years have passed. Mao to ang gisulti, no? I have been deeply impressed by the sins that have recently passed before me in night season. Sabi dito, there seems to be a great movement. So, adunay nakita, mayroong nakita na tinatawag itong great movement. Ano na movement? A work of revival going forward in many places. So kaya nga, tinatawag natin yung movement natin na revival and reformatory movement. Because this movement, a great movement, a work of revival going forward in many places. And our people were moving into line, responding to God's call. In visions of the night, representations passed before me. A great reformatory movement among God's people. Mayroon ditong sinabi sa Spirit of Prophecy na nakita na ni Sister White, tinatawag ito na Great Reformatory Movement among God's people.
Many were healed, and the sick were healed, and other miracles were wrought. Hundreds and thousands were sent visiting families, opening before them the Word of God. Hearts were convicted by the power of the Holy Spirit. And the spirit of genuine conversion was manifested. So ito ang sinabi sa spirit of prophecy. So very clear, sa spirit of prophecy, na mayroong tinatawag na great a revival and reformatory movement na mangyari. Dito naman tayo sa Shepherd's Rod. Dito sa Shepherd's Rod, one TG number 7 to 8, page 25, paragraph 1. Hindi ko lang na ready ito, pero next time pwede nating i-ready. For behold, a stone that I have laid before Joshua, upon one stone shall be 7 eyes. And behold, I will engrave the graving thereof, saith the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of the land in one day. Those who sit before Joshua and wondered at the by the stone church or kingdom that is in Joshua's sight, it has 7 eyes, perfect vision. When this purification on the church take place, then the sin in the land is quickly removed in one day. Here is seen a genuine revival and corruption accompanied by purification of the church. The Lord is to have pure church and a clean people. So ito na movement, sinabi dito na si Joshua, yung may kasama siya na men wondered at, na depicted ito ng stone church or kingdom na mangyari. Na itong 7 eyes, it has 7 eyes, perfect visions. So ibig sabihin, makita nila lahat dahil mayroon silang perfect vision. At tinatawag ito dito na ito sila ang magdala ng genuine revival and reformation in this time predicted. One TJ number 824 paragraph 2, may sinabi naman dito, hear now, O Joshua the high priest, thou and thy fellow that sit before thee, for they are men wondered at. For behold, I will bring forth my servant the branch. Not only Joshua, but also those who sit before him, the congregation are admonished, hear this charge. And what kind of men are they? Men wondered at. This symbolism shows that at the fulfillment of this prophecy, the angel of the church of the Laodicean is no longer charge of the Lord's house. So yung symbolism ng leadership ni Joshua at ng men wondered at shows the fulfillment ng prophecy ng angel of the Laodiceans. Hindi na sila magiging in charge sa bahay ng Panginoon, bayanan ng Panginoon. And that God's people are to be made up holy, for men wondered at. O gawin na sila sa proseso sa panahon na yan na tatawagin silang men wondered at. Sa Bisaya pa,
kay bulungan nga mga katawhan. So in this movement na revival and reformatory movement, in other words, tinatawag naman ito sila na Lehman's movement. Mga movement ng mga tao na tinatawag na Lehman's, no? Lehman's movement. Pero bago diyan, may sinabi dito, kailan to mangyari? Kailan to yung isang fulfillment? Ito ay dito sa 1 TG number 23 to 24, 17, paragraph 8, the war, the past ruling chariot, and the revival and reformation, such as the world has never seen, are signposts of the fulfillment of Nahum's prophecy. So isang fulfillment ng continuation ng revival and reformation, dito moagi siya og kanang ginatawag nga war sa fulfillment sa Nahum's prophecy. Sa panahon nga when God's people cast aside all their idols, fully turn to Him, then it is the Syrian fall. Assyria falls. Then it is that the wicked are removed from the midst of the people of God, and the Assyrian yoke is broken, and the servant of God, evidently the first fruit, stands on the Lamb of Mount Zion. 1 TJ 24:17, 9. 1 TJ number 7 to 8, 24, paragraph 2. Obviously then, as a result of revival and reformation within the Laodicean church, so bago mangyari yung mga fulfillment sa prophecy, sa fulfillment sa Nahum, mayroong revival and reformation within the Laodicean church. At that time, another church emerges, of which Joshua is in charge, not the angel of the Laodicea. In it, there are to be neither tares, Matthew 13:30, bad face, Matthew 13:47, or goats. The Laodicean, the seventh day, is the last that is commingled with hypocrites, saints, and sinners. So ito na. No, na mayroong mangyari, doon ay mahitabo nga revival and reformation within sa Laodicean church. Na diha sa Laodicean church, another church emerges, of which Joshua is in charge. So dili na siya Davidian Seventh-day Adventist Association, kay Association Ramana, na ay mugawas nga iglesia sa Laodicea, dili siya association, pero pwede lang siya gyapon matawag nga movement in which Joshua is in charge, not the angel of the Laodicea. Dili na mao kadto mga leadership sa Laodicea. 10 minutes. So klaro nga pila? 10 minutes na lang. 10 minutes na lang. Okay. Oh. Padayon ta. Dili nagapasabot
nga nagisgot sa kini nga revival and reformatory movement nga gidala sa Lehman's movement. Dili sa 1TG number 10 page 17 paragraph 1, in Life Sketches page 425 we read, I have been deeply impressed by scenes have recently passed before me in the night season. There seemed to be a great movement, a work of revival going forward in many places. And our people were moving into line, responding to God's call. So, si Ellen G. White, tagsulti ni ini, pero sulat kini ni Brother Hotep sa 1TG number 10, page 17, paragraph 1, nga revival movement yun siya. A great movement, a work of revival going forward in many places. Here the forecast of the great movement that is to carry on a work, a successful revival in many places. Mao ni siya nga movement, great movement nga modala sa buhat sa malampuson nga pag-revive sa daghan nga mga dapit. Here it is also said that the people will respond to God's call, and that this envisioned work of revival is to be carried by divinely organized movement. Ipakita din ang katawan sa Dios mo response ni ining pagtawag o kinigi envision sa usa ka revival nga pagadad-on sa giorganisar nga movement. Dili usa ka denomination, and not by a man here on a man there. Dili giorganize sa usa ka tao din o laing tao dito. The movement is God's created, not devised by men. Kinsay nag-create ani nga movement? Ang Dios mo ay nag-create ni ini nga movement og dili pinaagi sa device sa tao. Onya, TJ number 5, 6, 8, and 4, now that the laity of the command of God are through the prophet to plead with the church. Therefore, the reformation here called forth is sponsored by inspiration and carried out by the laity. It is long expected revival and reformation to the Laodiceans. So laity na ang mudala sa revival and reformation to the Laodiceans. So naapag yun siya nga period sa Laodiceans. Hence, Lehman's movement called forth to revive the spirit of prophecy. Kinsa po'y mudala ni ining pagtawag sa pagpabuhi sa Espiritus Propesiya, gitawag ni silang Lehman's movement, are called forth to revive the spirit of prophecy. So klaro nga bisan pa gitawag ni revival and reformatory movement, pero movement ni sa Lehman's movement. Niini nga panahon, wala ta supak sa Basian Carmel o Gilead apan kini nga fulfillment makita before sa kingdom magsugod na ni siya daan kay naa pa man ang Laodicea. Sa ato pa another church ang merge sa Laodicea. Onya gitawag kini siya nga Lehman's movement. Shall accomplish its given work. And so you see that as a result of the children protest the whole family of God. Napay pag-protest sa whole family of God and shall live happily in peace and safety forevermore.
Mao to'y nabasa. 2 TJ number 5627 paragraph 2. Clearly the lewdness shall actually play away, and this revival and reformation brought forth by this layman's movement shall accomplish its given work. And so you say that as a result of the children protest, the whole family of God shall live happily and safety forevermore. Thus 4 it was minutes. that the first 4 minutes lang. 4 minutes. Okay. So mauna siya. Unsa nga revival? Revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. So, doon ay ginatawag nga revival of true godliness. Wala pa ni mahitabo nga doon ay pundok nga doon ay pagpabuhi sa tinuod nga pagka-Dios nun. Kay ako ni siyang mapasabot next time kung doon na pa'y panahon nga ang tanan nga mga revival dili pagpabuhi sa tinuod nga pagka-Dios nun. Kay kung pagpabuhi pa sa tinuod nga pagka-Dios nun, natapos na unta ang buhat o si Kristo may balik na alang sa pagtukod sa kingharian. Pero karon moabot ang revival of true godliness. Nga kung moabot na ni siya, mao kini ang panahon nga si Kristo mobalik na. Og pinaagi ni ining pagpabuhi sa tinuod nga pagka-Dios nun, ipadayag na sab ang iglesia diha sa imahen sa pagka-Dios o pagkasama kang Kristo. Sa ato pa, ang revival of true godliness is the manifestation of Himself in His people nga wala na mga strife, supremacy, wala na barriers nga magabahin-bahin taliwala sa mga reformador. Ang tanan sila may usa na. Sumala sa volume 8 251 nga nagaingon nga when this reformation, thorough reformation begins, the spirit of prayer will actuate every believers and will banish from the church the spirit of discord and strife. So karon daghan pa kaayo mga discord and strife. O wala kini mahitabo nga movement nga natuman nga nagatawag alang sa panaghiusa nga niana nga kalihukan, wala na strife og discord nga mahitabo og sugdan nga ang mga barriers nga nagababag taliwala sa mga katawhan sa Dios, mga babag tali sa mga reformador o sa mga Davidian, mawala na. Busa, wa pa ni siya matuman nga revival of true godliness. Sa diha nga matuman na kini, mao kini ang pagasugdan karon niining revival movement nga buluhaton. Running seconds na lang. Of godliness, ang pagpabuhi sa tinuod nga pagka-Dios ton. To seek this should be our first work. Ang pagpangita niini mo'y una natong buhat. So bisan karon kini gikinahanglan tungod kay urgent man ni siya. So pag ingon nato nga urgent, pwedeng dili na ta magpaabot sa sunod pa nga panahon. Pwedeng dili na ta maglangan, mahimong pagasugdan karon sa diha nga dunay magasugod. Usa-usa kini ang revival movement karon nga gitukod gisugdan sa pagtuman ni ining buluhaton sa pagpabuhi kay kinahanglan kini nga maoy una natong pagapangitaon. Time is over. Time is over?
Oh, Okay, sige. Hmm. patuloy ang pagtatanong, 15 minutes para kay Brother Will. And I hope ready na po si Brother Wilbim. Sige, go ahead, 15 minutes. Okay ka na, Brad Wilbim? Okay, okay. Okay. So, ang una na kong pangutana, bro, kadtong imong gipresentar na movement, Adventist, Revival, and Reformatory Movement. Unsa man na siya? Oh. Mabasa na siya gyud na kana nga words o dili? Mura na. Kuha na siya. Identity ra sa movement. Okay, so dili siya mabasa. Dili siya ngalan. Dili na may Nagisgot lang mabasa dili gud. siya. Nagisgot lang siya nga naipabasa lang nga revival and reformatory movement. Pero identity ra ni sa movement nga revival and reformatory movement. Pero dili siya name. Movement siya. Onya ang modala Layman's Movement. Sa to pa dili na church nga Laodicean, sa to pa mga liman na siya. A group of people nga mahimong mudala sa dakong Next question. Okay. pwersa sa pagpabuhi ug pagreforma. So, ikaduha pangutana. So, tinaw na dili siya mabasa. So, kana bang Adventist Revival and Reformatory Movement kay di man siya mabasa, no? Kumbaga, illustration lang siya. Kana ba siya? Mabasa. Mabasa siya, mabasa. Asa siya mabasa? Ikaduhang pangutana, asa siya dapit mabasa? Asa nga libro? Ang word yun, Adventist Reformatory. Oh, ang exact na word yun siya ba? Award. Dili siya word. Dili siya word. Okay. Exact. Oh, kay dili ay revival and reformatory movement ingon ni Brother Hotep og Ellen G. White, pero dili siya name. Movement lang. So ikatulong pangutana. So, Bro, moderator's time, kadali lang. Wait lang, Sige. kadali lang. Brother Wilbim, nakay 1 minute nga mutubag kung halimbawa, kinuha na siyang time consume kung halimbawa, enough na to imuhang itubag, i-tap lang ko para mahatag na ko kang Brother Real kay aron nga kay kini siya nga tubag maka-benefits mo gud gani kay kung imuhang putulong ang imuhang oras salamat. Sige, go Brother Real. So, pangutana. Mao lagi to. Mao lagi to nga dili siya name. Dili siya name pero wala siya giusa sa usa ka sulat ingon nga ngalan, pero naay mabasa nga revival and reformatory movement nga kalihukan. Pero dili lang siya ngalan. Sige, padayon. So, kana nga movement, ang pangutana na ko ana, sunod na pangutana, kanang asa man ang location ana? Asa man ang location? Nag-exist na ba na o wala pa? Ang location sa maong movement karon nga Adventist Revival and Reformatory Movement niya pa sa Pilipinas. Kay diri man sab nagsugod unya kini nga movement mao ang movement sa revival of true godliness. According sa 1 SM 121, which is the greatest and the most urgent. Og wala pa'y movement bisan ang SDE nga Davidian 70 SDE 70 Adventist, wala siya nagdala ni ini nga revival movement kay dili man revival of true godliness ang ilang gidala. Pero kini nga movement
nagdala sa revival of true godliness. Among us is the greatest and the most urgent. To seek this should be our first work. Sa ato pa, anytime, pangitao ni siya, kay una man ni siya nga bulwaton. Pagpangita Next ini. question, next Anong question. urgent? Oh, next question. Okay, so tinaw sa Pilipinas. Okay? Sunod na question, kanang kinsa man ang kinsa man ang porter ana, kinsa man ang porter? Ang porter? Oh. Sumala sa atong gibasa ganiha nga dunay porter nga usa niini nga mo nahimong gitawag nga leader sa maong kalihukan. Gitawag na siyang mao si antitypical Joshua. Sunod nga pangutana. Naana na siya karon wala pa? Naana ba na siya karon or wala pa? Ana. Na siya pero wa lang ko kaila. So, sunod nga Kay pangutana. ang mga isa ako sang humanon kay wa pa mo ko human. Kay ang mga leader nga may tabo nga mutukod niini nga movement before sa kingdom mo exist naman sila. Pero mao nang ginatawag nga hidden pa sila. Oh. Pero kung mapakita na sila siyempre kana mga porter ingon nimo usa ni ana nang gisgutan nga leader nga mubarog pagtukod sa gingharian mao maong antitypical David. So kana si antitypical David mo exist siya before sa kingdom kay wa man na siya kay matao nga bibi dito sa kingdom. Sa ato pa tao na nga daan mo exist wa lang gitawag lang siya nga hidden. Okay, so wala ka kailang pinsa. Ang Joshua, King David, maura na sila. Antitypical Zorobabel, maura na sila. Next question. Oh, wa lang ko makaila, Brad. Okay, so kana ba siya nga movement naka-register na siya sa SEC o wala pa? Wala ni siya ipa-registered kay kini nga movement Women's Movement, dili na siya pwede ipa-register sa authority sa Assyrian yoke. Kaya ang Assyrian yoke, kinahanglan mangkani ta mo gawas diha kay usa na siya ka idol. Kung imo pa nang ipa-registered, mahimo na siyang idol worship. So, ang kini nga movement, sugod ni siya nga mo separate gikan sa Assyrian yoke para mo'y mohirald alang sa pagsalibay sa tanan nga mga idolo. Next question. So next question. So bot pasabot Next question. ang bot pasabot ang mga naka-register dire karon under sa may kuan ana. Assyrian yoke. So mas mahulog nga dili siya tinuod nga movement pag naka-register. Naalang siya fulfillment sama sa Carmel, Bisyan, naalang siya fulfillment sa prophecy. Pero dili gid siya maoy movement nga motapos. There must be another movement nga mo continue gikan ni ana nga Bisyan or Carmel para sa pag-establish sa movement sa kanang tawag nga Gilead. Okay. Para to continue the work kay ang Bisyan di magyud siya mo padayon. Bisyan nga pasture or SDA nga Davidian 70 Adventist nga name. Next question. Okay. So sunod nga pangutana kay dili man ang Bisyan tapos asa na siya nga movement o grupo na Layman's Movement, asa na siya bahin sa transition sa prophecy? Asa na nimo isulod? It should be connected
mogawas ni siya gikan sa Bisyan o sa mga mogawas ni siya in general sa mga Davidian Seventh-day Adventist in this last period. Usa ni ini mogawas siya gikan sa Bisyan kay last man nga pasture ang Bisyan before sa kingdom. So ang mga tao diha ni ana nga mga Davidian SDA movement maoy mo counterpart ni ini nga Layman's movement. Wala Next pa question. Okay, so bot pasabot dili siya mga Davidian believers. Davidian Mga na. believers. Usana ang Davidian believers dia mao importante. Kay maoy ang ilang ang pagsilyo nga nagabuhat sa iglesia sa SDA nga sila maoy gitudlo, sila magadala ni ana pero not necessarily nga mopadayon sila paingon sa Gilead, mahimo matransform ang name, ang identity, ang movement. Pero matapos sab ang Bisyan movement, Carmel sa ilang appointed time before sa Ezekiel 9. Samtang ang Dios mag-mold na og usa ka katawhan diha ni ana nga movement sa mga Next Davidians para mahimong mo continue sa Layman's movement. So, clarification. So, Davidian gihapon ni sila. Daghan ang mga Davidian. Okay. Ako di ay Davidian man ko. Okay, so Davidian man ko. O sa asa po ko gikan po ko sa Bisyan. So posible nga kini nga work kay magsugod ba ni siya para ni sa mga Bisyan nga maoy gatapo sa buhat diha sa SDA. Kay in prophecy naamay fulfillment ni siya nga mga registered sa SEC pa. So dili nato sila ingnon nga nasayop pero naa sila'y katapusan ning ilang mga name tungod kay na-registered sa SEC. Ang Dios mo pabarog og name nga o kalihukan nga dili na in connection sa balaod sa Assyrian. O kuhaon diha gikan sa mga Davidians. Okay, next So diha question. kutob. Next question. So, sa Radman God, gisulti na ang movement niya na mutapos sa buluhaton nasa gitawag na central location na sa Amerika. So, kana siya kay sa Pilipinas man na kay mabasa nga passages ana nga sa Pilipinas. Ang movement sa nga imong gibasa nagisgot ra na siya sa duha ka movement nga ang central location niya mao ang tuhom i-establish sa tuhon based domain. Sakto na ang Bisyan ug Carmel nga gi-establish sa tuhon based domain. Pero ang preparatory to Gilead wa na mabasa nga sa Amerika lang gyapon magsugod ang development sa movement. Kay ang Gilead tuan na sa Mount Zion. So dili na si ang Gilead, development sa Gilead ug ang process sa pag-establish out of the context na sumala sa imong gibasa. Kay nagisgot ra na nga ang headquarter sa tuhon based domain may tungod sa Carmel ug sa Bisyan. Unya ang ang atong gi-probe karon nga i-establish diri sa Pilipinas dili ni siya headquarter, kundi movement lang nga nagsugod. O a group of people nga nagapaabot nga ang puwersa o ang organisasyon matukod ang saktong headquarter sa gingharian na sa kingdom. So, pila na lang kami to, Brad Ayan? Brad Ayan? Brad Francis? Last question na lang, last question. 30 seconds na lang. Okay. So, dili na ako mo last question. Okay na to. Salamat kayo, Brad.